Hi guys, it's me Eden and welcome to my YouTube channel. For today's video ay pupunta kami sa Nikko City in Japan. Hapon na nga kami bumiyahe from Toyohashi Station to Tokyo Station. Kasi nga may work ako, so napag-isipan na lang namin na magstay na lang kami sa Tokyo and then kinabukasan na kami pupunta ng Nikko. At pagdating naman namin ng Tokyo is nag-check-in muna kami para iwan yung mga luggage and then nag-dinner na. At kinabukasan ay pumunta na nga kami ng Nikko. Yung nabayaran naman namin na ticket is 1,400 yen. Pagdating naman ng Nikko Station is nag-stamp ako kasi dala-dala ko yung travel stamp ko na notebook. At paglabas nga mismo sa Nikko Station, makikita mo agad yung magandang Alps. At may map din sila dito na naka-display ng Nikko City and then yung mga tourist sites. Yung travel naman namin from Tokyo to Nikko is 2 hours lang by train. Dumating naman kami dito almost 2 PM na kaya napag-isipan namin na kumain muna kami ng lunch bago kami maglibot-libot. Yung in-order naman namin is ramen and gyoza. Nakalimutan ko nga yung pangalan ng restaurant na to. Hindi ko siya nakuna ng video. Actually guys, masarap siya. Malaki din yung gyoza and then affordable lang yung mga price nila. Medyo malapit nga lang siya sa Nikko Station kasi naglakad-lakad lang kami, mga 10 minutes siguro. Kung mapapansin nyo nga, wala masyadong tao dito. Pumunta pala kami dito nung March, so winter siya. Siguro mas marami pumupunta dito pag autumn or spring season. At ito naman yung former Nikko City Hall. Yung construction daw ng building na to ay nag-start around 1905 and almost 15 years daw siya bago matapos in 1990. And at that time, sa paggawa ng building na to is it cost around 350,000 yen and today's equivalent of 1 billion yen. At ito naman yung famous na Shinkyu Bridge dito sa Nikko. So ganito yung view niya pag winter. Mas maganda nga yung view dito pag autumn season kasi colorful yung mga dahon. At may entrance fee nga na 300 yen pag gusto mong pumasok dyan sa loob at mag-take ng pictures dyan sa may bridge. Hindi na nga kami pumasok kasi wala naman siyang view. So dito na lang kami muna sa labas. Actually, na-enjoy ko naman yung pagpunta namin dito sa Nikko kahit na winter kasi peaceful siya, wala masyadong tao at hindi crowded. Yung next naman namin na pupuntahan is yung World Heritage, ang Shrines and Temples of Nikko. Dito nga kami dumaan, malapit lang siya sa Shinkyu Bridge, isang tawid lang, then makikita mo na tong hagdan. At pupunta naman kami dito sa Rinnoji Treasure Museum and Japanese Garden. Isa nga din ito sa World Heritage Site dito sa Nikko. Kung mapapansin nyo nga guys, wala siyang masyadong tao kahit World Heritage siya. Hindi kagaya nung sa Kyoto, sa Tokyo na crowded. Kung gusto nyo nga ng peaceful na lugar, yung walang masyadong tao, hindi crowded, maganda din itong puntahan ang Nikko. Yung next naman naming pupuntahan is yung Nikko Toshogo Shrine, isa sa pinakasikat na tourist site dito sa Nikko. Dito nga banda is elevated yung area, so it is the same height as the Tokyo Sky Tree daw. Nakarating naman kami dito mga 3:30 PM na, which is close na siya, hindi na kami makakapasok. Sayang nga lang hindi kami nakapasok sa loob, hindi namin nakita yung shrine, pero yung partner ko, nakapunta na siya dito dati pa. Yung shrine kasi dito na nasa loob is maganda siya guys, kakaiba yung decoration niya. So far sa napuntahan namin mga tourist site dito sa Nikko during winter season, dito lang yung maraming tao guys. Dinadayo talaga siya, it means maganda talaga yung shrine. Pero kahit na hindi kami nakapasok, nag-enjoy pa rin naman ako kasi maganda din yung view niya dito. Yung Nikko nga is famous for its stunning natural scenery including Nikko National Park, which is yun yung susunod naming pupuntahan. Naglakad lang din kami papunta sa Kanmanga-Fuji Abyss. Maganda nga din yung view ng river dito kahit na winter. From Nikko Toshogo Shrine to Kanmanga-Fuji Abyss is 22 minutes yung nilakad namin. At ito na nga yung papasok doon sa Kanmanga-Fuji Abyss. So may ano nga sila dito nakapost na beware of bears lalo na paggabi. Nakarating nga kami dito is 4:20 PM na, so late na din siya. Kung mapapansin nyo, maraming ang snow dyan sa may daanan kaya dito kami sa gilid dumaan. Kaya din siguro wala masyadong pumupunta dito pag winter kasi mahirap yung daan. Pero for me guys, worth it nung pumunta kami dito ng winter kasi hindi siya crowded, walang masyadong tao at solong-solo namin yung lugar. Simple nga lang yung itsura niya dito kung tingnan mo sa labas, pero sa loob guys, napaka worth it niya. Dito kasi makikita mo yung Kegon Falls, river, and then maraming statues. Ito naman yung Gionji Temple na established siya noong 1654. At ito naman yung mga Jesus statues represent Jizu Bosatsu, a Japanese divinity in Japanese Buddhism who protects children who have died before their parents. At ang kaharap nga ng mga statues ay itong George
George, which is nag-start from the Kegon Falls high in the mountain above. Yung George nga na to is na-form siya by a lava flow from Mount Nantay dati. Gusto nga din namin bumaba dito para makita namin ang malapitan itong George. May konti nga akong story. Marami daw tao na bumibisita sa lugar na ito ang nagsabi na napanaginipan daw nila ang Diyos na si Fudomyo. Si Fudomyo nga is the greatest of the 5 wisdom kings of Buddhism. Yung sinabi ko nga is yun yung nakasulat sa information ng Kanman George. Pwede nyo nga din siya i-search kung na-curious kayo about doon. Pero nang nag-visit kami dito, wala naman akong napanaginipan na ganun. Pero anyway guys, kung makikita nyo nga yung mga puti dyan is yan pa yung snow na naiwan kagabi. Kaya magandang idea talaga na bumaba kami dito kasi nakita namin ang malapitan itong George. At saka maganda pa rin yung view niya dito kahit walang masyadong dahon yung mga kahoy. Tingnan nyo naman. Tapos napaka-peaceful pa, walang mga tao, kami lang dalawa ng partner ko dito. Para nga din namin nirentahan ang lugar na to kasi kami lang talaga dalawa yung tao dito. Hindi ko nga din sure kung ba't walang pumupunta dito, napakaganda ng lugar. Naisip ko din nga kung shy type ka na tao tapos gusto mong mag-propose sa partner mo tapos magandang lugar, pwede na dito guys. Pero ito ay winter season. Siguro pag autumn or spring season, siguro maraming pumupunta din dito kasi maganda yung view. Kung pupunta nga din kayo ng Nico, try nyo bisitahin ang lugar na to guys. Wala siyang entrance fee and then open siya anytime. Dito nga din banda is maganda din yung view niya kaya bumaba lang din ako dyan ng konti. Pero hindi talaga dun mismo sa baba kasi mahirap siya guys at mapanganib. Medyo malalaki din kasi yung mga bato dito and then winter kami pumunta so madulas siya kasi may mga snow. Medyo malalim pa naman dito banda kaya hindi talaga siya advisable na bumaba. Nagstay nga lang din kami dito ng mga 30 minutes kasi nga late na din kami pumunta so 5 PM umuwi na kami kasi babalik pa kami ng Tokyo. First time ko nga mag-visit dito sa Nico pero worth it siya for me. At ayun nga lang guys for today's video. Thank you so much for watching and see you again on my next video.